Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08 sa hapon. Mga nabubulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magkakaroon sa inyo sa labing kubiling na balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Biyernes nga edisyon kita, Pebrero 6, 2026. Programa nga magadulong sa iyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton yung mga balita nga patpaton sa buong hapon, mga kabiyanan, tanayon ang monitoring sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council bagyang tanan sa Bagyo Basyang. Ngati base sa forecast nag-amat-amat na inihina. Pero ti kwaon tang latest update sinagaron, kwaon tang latest update sa kay ukanda sa Pag-asa. Check tang latest update sini. May kang tanan sa lakat sang panahon. Baluon ta kung anong i-expect naton sa mga masunod nga oras. Kag sa weekend, anong i-expect natin sa paghina bala, anong mag-Mayo na bala tiyempo ta. So, baluot ang latest sina sa Pag-asa Iloilo. Pilipinas Weather. Makubo na to sa plug na linya, Pag-asa Weather Forecaster, Leonor Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon, ma'am. Hi, hello everyone. Ngayong hapon. Muna ang ating latest. Actually, sarap po daw sa Biyernes, February 6, 2026. So, as of 1 p.m. sa ng hapon, ang ating dinamonitor na si Bagyo Basyang. Ay gina-estimate natin what's available na data na ang iya sentro ang nara sa vicinity of Pilar, Bohol. May maximum sustained wind na 55 km per hour near the center, the gustiness na up to 75 km per hour. Ang iyong ulap ay pa-west-northwest toward at 20 km per hour. So, ito pa rin ang kita sa mga under sa tropical cyclone signal number 1, ang general iyong copy ang PSQ including Canula Islands, Kulan Giliran, Kulan Negros Occidental. Pero bakit sa ating second entity outlook of Basyang,
Sige na magalan po sa may southern portion of Cebu called Negros Oriental. At magpapalapit yung sa southern portion of Panay Island. So, possible natin magkakaliban intensity out, mas kapag yung motion and recommend intratropical depression sa mga natin. Hindi as tropical depression kung talaga na sa ng Central Visayas sa Negros Island region, but mag-weak and east low pressure area by tomorrow. Nandiyan sa Western Visayas ang explanation at asaw gustong yung Roger Basha. Nakapag naman ang kanin natin na mag-aamin sa direction north, east to north, na magdadala sa mabalad na kadagatan. Forecast temperature natin sa ngayon na sa 23 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw na abot na kung alas 6 na kung sa aka, kung magatunod alas 5 kung pintunsyon sa karang sa hapon. Sabi na ang ating latest weather update, ang hindi po iniilagat na radio station, kapag sinunar sa Western Madampulig na salamat. Maraming salamat pa sa weather forecaster, Leonor Silvestre. So may tumawag din ang latest update sa lakat sa panahon ngayon ulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. 14 minutos, magaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Establishar na kita sa koneksyon sa Office of Civil Defense kay Dr. Raul Fernandez with balunta nung monitoring nila nung mga effects na ni Bagyo Basyang dari sa aton. Kay kahapon kundi kita magsala panawagan na ang OCD sa preemptive evacuation ni bangod man sang posibleng epekto sini diri sa aton sa area sang Western Visayas. This time magkaupod ta via Zoom si Director Raul Fernandez sa Office of Civil Defense Western Visayas. Director Fernandez, sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon, sir. Hi, magandang hapon, Phil. At sa ating pong taga-subaybay ng Radyo Pilipinas. Sir, sa part ng Office of Civil Defense ay tinaas nyo na po no, ang status sa Red Alert. Kamusta, sir, yung mga monitoring natin paghahanda sa bagyo? Yeah, kantabay ng ating pagtaas ng alert level natin sa Red ay nagkaroon din tayo dito ng na-activate natin yung ating disaster class disaster response cluster natin. At yung ating pong mga uniform personnel, dito po sila para po mapabilis yung coordination natin, no? Lalo sa mga response operations natin. At yung latest natin sa bagyong Basyang, sa ngayon is nasa area siya ng Bohol ngayon. At humihina siya, tropical depression na lang siya. At pagdating ng Sabado dito sa atin ay magiging low pressure area na lang siya. So magandang development po yan. So ibig sabihin, sir, hopefully in the coming days gaganda na yung panahon or are we expecting mga pag-ulan-ulan at kaunting hangin, Director Fernandez? Yes, pagdating siguro ng linggo, mas magaganda na yung ating panahon. Subalit nito, habang ito nga, paparating pa lang itong natin, itong si Basyang, mamayang gani pa siya magko-cross dito sa Negros Occidental bago makarating dito sa ating area of responsibility. Patuloy na tayo makakaranas ng pag-ulan, matinding pag-ulan. And wala ko tayong mararanasang hangin, kasi nga medyo humihina na itong ating itong si Bagyo Basyang. Okay. Sir, kahapon may panawagan po kayo ng full preemptive evacuation. So far, sir, may mga kababayan na ba natin dito sa Western Visayas na nag-evacuate? Sa ngayon, wala pa tayong natanggap na ulat na nag-preemptive evacuation.
yun naman ay ano lang ngayon, parang ano lang natin yun, parang ano natin, preventive measure natin yun, na nag-ano tayo ng nag-release tayo ng memorandum, encouraging or enjoining yung ating mga local DRR council na i-consider na mag-preventive evacuation. Ito ngayon, in consideration na yung unang forecast ng pag-asa ay darating sa ating mamayang gabi, si Basyang, na yung nauna nga is tropical pa rin siya, storm. Di ba may kalakasan pa rin, 65 km per hour pa rin. So, ang inaano natin doon, yung iniiwasan natin na sa gabi, na makaranas tayo ng storm surge. Kaya natin inilabas yung ganung memorandum. Yan naman ay depende naman yun sa assessment ng ating lokal na pamahalaan, ng mga LGUs natin through our LDREAM office natin, to recommend kung kailangan niya talagang lumikas yung kanilang ating mga kababayan na nakatira nga sa Dalampasigan, sa mga malapit po sa mga coastal area, sa mga Dalampasigan. Pero nga dito yung the latest development niya, medyo humina na itong si Basyang, so it's up for the mga local DRRM council natin to assess further kung kinakailangan pa talagang lumikas nga. Okay. Siguro sa ngayon dahil nga nakita nila siguro na kasi patuloy naman yung pagbantay nila sa mga balita, nakita nila na humihina naman to si Basyang. Okay. Sir, so far sa mga equipments naman, mga disaster risk reduction equipments natin, sir, kamusta? May pag ganitong sitwasyon may pumasok na bagyo, may mga ginagawang inventory yung mga local disaster risk reduction management council natin before ng bagyo. Yes, enough naman yung ating mga response equipment natin. Okay. As per our monitoring, yung mga yung mga response equipment natin naka-position na sila. Kasama ng ating mga responders doon sa mga critical areas. So na-augment din ito ng ating mga uniform personnel natin from the Army, from Coast Guard, from Bureau of Fire, na nag-report din sa atin, nagulat din sa atin na nakahanda yung kanilang resources to respond in case na kailangan. And I believe, sir, aside sa RDRRMC, yung mga uniform personnel natin, sir, ay naka-alerto ang kanilang mga disaster task units, disaster response task units, specifically yung 3rd Infantry Division, may mga personnel sila na nakahandang tumulong if ever na tamaan tayo ng bagyo and humanitarian response. Yes, totoo yan, Paul, yung HADR unit ng ating 3rd Infantry Division at pati man yung ating mga reservists natin from 6 RCTG. So, nakahanda ho yung ating mga reservists na tumulong kung kinakailangan. Okay. Sir, sa ngayon, sir, may mga na-record na ba tayong mga affected na mga families dito sa area natin? Or sa ngayon, masasabi natin wala pa naman? Sa ngayon, wala pa naman. Wala pa naman tayo natatanggap na wala. And we hope, sir, na hanggang sa lumabas na itong bagyo ay hopefully wala tayong ma-record na injuries, casualties, kasi isa rin ito sa mga binabantayan natin. Yes, yun ang patuloy natin pinagdarasal, na every time na magkakaroon tayo nitong mga sitwasyon na mayroong bagyo na ligtas po ang lahat. Okay. Na wala tayong mapahulat na nasaktan or nawawala or namatay dahil sa bagyo. Okay. Director Fernando, sir, ang inyong mensahe niyo na lang po, panawagan sa ating mga kababayan. Unang-una, nagpapasalamat kami sa inyo po, sa Radio Pilipinas, Iloilo, at binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng itong panawagan at maka-reach out din tayo sa ating mga kababayan, sa mga nakatira sa mga lugar, mga peligrosong lugar. So, although humina na ito si Basyang, ang aming wag pa naman tayo magpaka-kumpiyansa o magpaka-kampante. Kasi nga may dala pa ito
ulan, you know? Mhm. So maaari pa rin ito magdulot ng pagguho ng lupa. Lalo-lalo na doon sa mga landslide prone areas natin. At maging po sa mga ating pong mga mangingisda, wag mo muna tayong papalaot, no? Kasi nga medyo may kalakasan pa rin yung ang alon doon sa karagatan. At malaki pa rin yung dalang ulan itong si Basya. So pagpaliban mo muna natin yung yung pangalakal natin o yung pagpupunta po sa pangingisda. Muna tayo. Umasa muna tayo sa sa ayuda na ibibigay ng ating pamahalaan. Okay. With this, maraming salamat, Director Raul Fernandez, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Western Visayas. Maraming salamat, Tol. Ingat po at mabuhay po kayo. Nabatay mga kabiyanan, si Director Raul Fernandez, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Western Visayas. Kaklaro agad siyang mensahe ni Director Fernandez sa mga mangingisda na to, no? At amuning ilang source of living nila, pagpangisda gid kada adlaw, pwede anay nga paiway lang anay kag may mga ayuda man from the government, hopefully mag-abot sa ilang lugar kikinahanglan gid nga hindi anay magpalawod kay may mga gina-expect pa nga pag-ulan kay subong ara na siya sa Bohol, no? Base man sa forecast ng Pag-asa, so balantayan ina kung karon sa gabi dira na sa bahin sa Negros, so may mga pag-ulan kita sa gihapon nga i-expect, pero sa paglabay niya maghihina ini into a low pressure area. So munang manami pagid nga balita para sa aton, no? Ati labi na mga taga Miagao dira, no? Ang Salakayan Festival, may announcement na ang Miagao Infosen nga may mga changes sa schedule of activities nila. Ang coronation sa Queen of Miagao natala nang i-reschedule sa February 7, Sabado, alas 7 sa gabi. Ang Mass, Boat Blessing kag Fluvial Parade gina-move sa February 8, Sunday ina, alas 6 sa aga. Tribal Dance Drama Competition, amugin niyang highlights gid sang Salakayan Festival. Hiwaton sa Domingo, Pebrero 8, alauna sa hapon, kagang Tribes Night and Salakayan Reenactment. Postponed to February 8, 2026. So muna ang pila ka mga schedules nga bantayan, no, sa aton nga mga kauturan, ang mga magapadulong dira sa bahin sang Banwasang Miagao. So sa mga magapadulong dira, no, at para man sa safety nila, no, hindi sila magpakampante. Mayo gid na nga siyempre karon kung magulan-ulan da kanugon sang effort sang aton nga mga tribo at pila man ka adlaw ning ilang preparasyon. Pero nadumduman ko ni isang una, kundi kita magsala ang naandan gid sa mga taga-Miagao sang una gid yan, mga early years ng Salakayan Festival. Ano ni siya, Domingo gid ning highlights. Galing sa nagliligad ng mga administrasyon gin sa ilo sa Sabado. Sa una aga, gin sa ilo pagid nila sa hapon. Ati kanya-kanya man na wisdom, no. Kag nakita naton nga para manini sa kayuhan sang Banwa, no, 28 Salakayan Festival. 27 minutos magaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. May pila pagyapon ka mga lugar ang ginpadalom sa signal number 1, may mga untat biyahe. Pero sa mga taga Guimaras dira 6 AM to 6 PM ang biyahe. So before 6 PM ara na kamo dapat sa mga pantalan para hindi kamo ma-stranded. 27 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon, magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital
wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ginulay. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko niligtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindig, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong mo ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisimot ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas
ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taan noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayan pag-ibig. He is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit memorial siya. Yung Hidante Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninindim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta at pagkitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 42 minutos, magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Padayon ka mo nagapamati diri sa hapon sa programa Bantay Banwa.
Mga kabiyanan, sang damlag lang na prubahan sang Senado sa third reading ang Senate Bill number 1509. Ini ang Philippine Geriatric Center Act, a measure aimed at strengthening kag institutionalizing specialized healthcare services para sa mga katigulangan nga Pilipino. Si Senator Christopher Bongo emphasized nga ang kinahanglan gid ang growing healthcare needs na ma-provide para sa mga senior citizen. Hindi dapat matagaan gid sila sa dedicated medical facility na mag-address ang age-related conditions requiring long-term kag specialized care. Pati bilang Vice Chairperson sa Senate Committee on Health, kag isa man sa authors kag co-sponsors ang bill, inan tagaan gid tanupangod sang opisyal nga dapat may direct legislative involvement sa measure. Mati ang pagsuporta sa hagna is rooted in a long-standing policy position nga nagapabor agad na improbahon ang access sa health services sang mga senior citizen. Inlaragway niya siniyang hagna as a reflection of institutional responsibility toward elderly Filipinos. Kagdi part man ini sa pag-recognize ang ilang kontribusyon sa sosyedad. In-explain niya man ang proposed PGC represents a concrete expression sang pagkabalaka sa mga senior citizen. Ilabi na sa pagpasiguro nga mabato nila ang medical care na hindi lang available, kundi affordable kag properly managed. Pagti maintindihan mo gud ni kay ang mga katigulangan ta sa pag edad nila damo na sang mga chronic health conditions iti kinahanglan gid nga matagaan sang igtalupangod. Kag ang ini nga mga conditions nag-require sang comprehensive medical intervention nga kinahanglan masustain over long periods. But silingon hindi lang niya nga subong ayo dayon. Kumbaga binulan tinuig ang treatment sa kung ano man ang ginabatyag sa aton mga katigulangan. Kadamo sang sakit nga pwede nila makuha sa ilang pag-edad. Pagti ang ining hagda gani nakalink man sa Republic Act 11959, ang Regional Specialty Centers Act. Nati ang creation naman sa specialty centers within Department of Health Hospitals. Galakip na ini sang provisions for geriatric specialty care. Pagti ang PGC would further strengthen ang sistema by providing a centralized institution solely dedicated sa mga elderly patients. Pinaagi sa Philippine Geriatric Center, masiguro nga may ara sang facility na nakatutok sa panginahanglan sa aton mga lolo kag lola. Kag kita mismo makita naton nga kita mismo maabot man sa punto nga mag-edad man kita. Wala man kita nagapabata nagapakadto kita sa pagkatigulang. Muna nga kung ano man ang pwede naton nga mahatag sa ila, dumdumon gid nila. Kag ang mga lolo ta kag lola tama gid na sila ka emotional. Kung mahatag naton ang quality healthcare sa ila, nagapati kita nga kung ano man ang nalabutan nila sa kalibutan ngani dalun gid na nila. Kag amo na bala mapunon ta sang good memories ang ilang ang ilang pagtigulang.
Hindi nga muna damo sila sa ginabatsyag, hindi naton sila matatap, munang masakit para sa ila. Muna nga kung ano man ang pwede mahimo no sa gobyerno, muna nga may mga amo nga hagna nga ginaduso para nga mahatag ang quality healthcare para sa mga lolo kag lola. 48 minutos magaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa iban pa naton nga balita, bigad lang to 7.5 milyon nga balor sa illegal nga droga. Sa bahin naman sang Pasig City, 3.5 million na balor sang illegal nga droga na kumpiska sa Iloilo Police Provincial Office sa Gawad Kalinga Barangay Agdahon, Pasig City. Kaina sang aga ini alas 11:40 na dakpan ang mga suspect na sanday alias Danny, 60 years old, high value individual. Sang provincial nadakpan ini siya as high value individual no sa base sa monitoring sa Provincial Drug Enforcement Unit alias Josel, 54 years old, nadakpan man duhagi din sila nagkaladakpan nakumpiska ang 515 grams sang suspected shabu. Ang operasyon ginpatigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 kaupod ang Pasig City Police Station kag Provincial Intelligence Unit. Ang pamangkot di nagahalin ang ining illegal nga droga. So muning balantayan na ang tubtub subong way gidya mapunggan ang pagsulod sang illegal nga droga. No ordinaryo na lang ang milyon ka pesos nga dakop no. I believe kinahanglan na gid yang matap na ini. Kag mismo si Governor Toto Defensor ang gusto niya matabo subong sa probinsya natutukan ang pagsulod. Dapat matap na ina suno sa hindi nga ang long term niya nga plano nga maabot na lang time nga gaginagmay na lang why na sa may nagasulod. So sa pagsulod pa lang niya sang kontrabando ma-intercept na nga daan para hindi na maglapta sa mga banwa-banwa, sa mga komunidad na nakita naton mas beneficial para sa mga Ilonggo. 51 minutos magaligat sa takda ng alas 2 sa hapon. Mga kabinan ng iban pagit nga mga balita apat paton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaugdanan sa technical side sa studio. Mr. Rochel Jones Otahero sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na batuan ang mga labing usbing nga kasayuran. Bulag, ublag, tugtog sa masunod naton nga pag-ulubdanay sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpinan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat.
sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Publiko!